administrasyon sa paghahatid ng mga eskwela. So, tamang-tama din po itong isang buwan na palugit ay magagamit natin para inform ang ating mga kababayan ng regulasyon ito, saan dadaan, at yung compliance sa LTO. May nagsasabi na dapat daw ganito raw po yung implementasyon natin, yung may awa, may puso. Alam niyo, bilang isang abogado, meron po kasi tayong kasabihan or principle sa batas na Duralex Redlex. Ang batas ay mahigpit, mabigat, pero pag yan ang batas, kailangan po sundin. Hindi po namin kayang i-please lahat. Marami po nagreklamo sa atin sa traffic. So, pag meron po kami ginagawa regulasyon, strictly in-enforce po talaga namin. Wala po kami pinipili. Kung lagi po natin gagamitin yung anti-poor card, wala po mangyayari sa atin. Pero ito naman po, pagkakataon nito, limited lang naman po yung partial suspension. 1 month lang naman po. So sa May 18, tuloy na po yung full implementation. After po, information campaign pa ang MMDA at mga local government units. So, regulasyon na nagsasabi na bawal po sila. 2, ituro kung saan yung mga alternatibong daan. At 3, mag-comply doon sa LTO regulations regarding registration ng ganitong klaseng vehicle at pagkuha ng lisensya. Maaaring tinatanong nyo kung ano ang naging dahilan ng Pangulo. Bakit niya pinasuspend partially ito nga pong regulasyon na ito. Sinabi naman niya po doon sa kanyang interview na napanood niya yung strict implementation ng regulasyon na ito at siya po ay naawa doon po sa kanyang nakita. Kaya minabuti niya nga po na issue yung direktiba. Alam niyo po, ang ating Pangulo isa